Pinoy. Talakayan kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy. Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy. Talakayan kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy. Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Simula alas 4 hanggang alas 5, magbasa ka ng dyaryo, tumutok sa radyo, kasama ang tatlo sa araw ng linggo. Mga maaasahan na tunay na katoto, kung meron kang issue at mga... Ay isang magandang mapagpalang tanghali ng araw ng Lunes, tatlumpu ng buwan ng Enero. Napaka magandang hapon po sa ating lahat sa buong Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito po naman kami ngayon upang bigyan kayo ng magagandang balita at talakayan dito po sa aming programang Kampiyon Line sa Talakayang Pinoy. Bagamat wala po ang ating mga katoto, mga katandem sa programa, ay pagpapatuloy na po natin ang ating mga talakayan dito po sa ating programang Talakayang Pinoy. Narito po kami ngayon, mga katoto, upang pasiglahin ang inyong pananghalian sa pamagitan ng pag-atid ng mga pinakasariwang balita sa loob at labas ng bansa at mga balita sa ating mga kapaligiran. Nahandog ng ating mga gwaping at energetic na field reporter na sina katotong Ernie Buwan at July Pudok. Ito po ang inyong katoto, Paski na Tibilad po. Habang wala po ang ating katandem na si katotong Engineer Willie Juan, ay ating pong sisimulan ang ating programa sa hapong ito. Mga katoto, itong nakaraang linggo ay atin pong ibigyan ng pansin sa ating mga katoto na gumagamit po ng tubig sa Maynilad. Para sa inyo pong kaalaman, ang Maynilad po ay mayroong service provider na tinatawag na ang kumpanya po ay, pangalan ng kumpanya ay Indra, INDRA. Sila po ang nagpo-provide ng serbisyo sa paniningil sa Maynilad, sa pagpuputol ng linya ng tubig kapag hindi nakakabayad, at sila rin po ang nagpapadala ng mga notice kung hindi kayo nakakabayad bago kayo putulan ng tuluyan ng linya ng tubig. Subalit ang bibigyan ko po ng pasin dito ay ang kabulukan ng kanilang serbisyo, dahil mismong sa amin, sa aming metro ng tubig, sa aming gripo, ay isa kami sa muntik na maging biktima nitong Indra, ng kanilang mga abusadong mga tauhan na ika nga hindi maintindihan kung may disiplina o wala, dahil ang tanging hangad na naramdaman namin ay magkaroon ng mag-delay siya o mangurap sa kanilang kumpanya. Hindi ko lang alam kung alam ito ng Indra.
dahil dito pinagbatayan ko itong dumating sa aming demand letter o notice na hindi ko maintindihan kung paano kami nagka-notice samantalang tama naman yung aming pagbabayad bagamat may naiiwan na isang buwan. Pero nga at least bayad, hindi kami dapat na putulan. Ay nung isang araw, itong ika-25 ng Enero, mabuti na lang at hindi pa ako nakaalis ng bahay. Eh dumating itong dalawang tao ng tauhan ng Indra na sinabihan ng misis ko na puputulin yung tubig dahil hindi naka-comply sa pagbabayad. Eh di, para hindi kami magtalo, tinawagan ko tong kaibigan natin sa Maynilad na si Engineer William de Aldas. Siyang technical manager ng Tondo Business Area. Ganyan din po naman itong Rick Mauricio. Okay, putulin mo muna natin mga katoto, sandali ang ating balita at papasukan natin itong ating field reporter na si July Pudok. Pasok July. Yes, katotong Basket Willie, konsyal sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan, nakatakdang kasuhan. Kamakailan naging kontrobersyal ang isang konsyal sa lungsod ng San Jose del Monte matapos nitong pagbuburahi at pagbantaan na babasagin sa mukha kamera ng isang kawani sa pabalang palungsod sa siyudad ng San Jose del Monte, Bulacan. Ito'y matapos na nakita ikot siya Reynaldo Policarpio na kinukuna siya ng larawan ni Mark Binoya, kawani sa nasabing lungsod bilang isang photojournalist at kasalukuyang editor-chief ng pahayagang Latigo Weekly. Habang tinatanggap nitong subpena mula sa isang kawani ng tanggapan ng Department of Justice, naganap ang pagyayari sa Obispo ng San Jose del Monte, Sangguniang Panglungsod Regional. Samantala, lahat ng tao sa Labrexilit ay nagkulat sa pagyayari maging ang mga kampo konsyal ni Ginoong Policarpio ay tila nagtataka sa kanyang naging reaksyon. Sa kabilang banda, kaya naroon sa silid sa Sangguniang Panglungsod Session Hall sa Mr. Bineo upang i-cover ang regular session ng mga konsyal. Subalit naganap ang inaasahang pagyayari na paggalaman din ng aming reportorial team ng tinanggap na papeles si Ginoong Policarpio ay mula sa kawanin ng Department of Justice ay subtena ay kinasa ni Engineer Pino Grabador na may kasong frustrated murder. Sa pagyayaring iyon, nagdesisyon ang kampo ni Mr. Binoya na magsampa ng kasong grave thefts, malicious mischief at grave coercion dahil sa murang kanyang tinanggap pagbabanta at pamimilit na burahin ang kanyang larawan. Para sa Kakampiang Line, katotong July, live via Ustream TV, worldwide. Okay. Okay, July, katoto. Okay, yan po ang ating peer reporter na si July Pudok. Sana itatanungin ko kung anong branch ng RTC o MTC yung kanyang binalita. Pero sa bandang Bulacan daw po yan, mga katoto. Tuloy ko na po itong aking pinaliliwanag kanina. Pero bago ang lahat nga pala, nais kong batiin itong ating mga katoto sa Maynilad na si Engineer William de Aldas na siyang technical manager sa Tondo Business Area at si Rick Mauricio, zone area naman, head ng zone area sa business area. Siya po yung nakakaalam ng mga computation na dapat pagbayaran dito sa Maynilad. Kanina po na banggit natin itong service provider ng Maynilad na kumpanyang Indra ay binibigyan lang natin ng linaw yung mga abusadong tauhan nito na mismong sa
sa amin mismo, sa bahay namin, sa pamilya namin, sa metro ng tubig, ay nakita ko yung mga kamalian o abusong nagaganap na sa kanilang ginagawa serbisyo. Katulad nga nung kanina na banggit ko na dumating yung 2 tao na puputulin yung linya ng tubig namin at kaagad naman na natawagan ko itong si William Deldas upang mapigilan yung pagputol. Dahil kung magtatalo pa kami, pakikita ko yung resibo, hindi kami mananalo doon dahil mga walang iya itong abusadong namumutol na ito, ayaw tumanggap ng katwiran. Basta inutos daw sa kanila putulan, ayun, puputulin talaga. Kaya kawawa yung mga taong walang kakilala o kaibigan sa Maynilad upang pasamantalang makatulong na mabigyan ng panahon na makapagbayad at hindi maputulan. Lumabas sa pangyayari nung mapakiusapan na hindi nga pinutol yung metro ng tubig, ng linya. Pagkaalis nila mga 1 oras na kalipas, dumating naman tong isang taga-Indra din na may dala ng demand letter ng Maynilad. At nakalagay nga dito sa demand letter na may notice ako na 3 araw na binibigyan ng pagkakataon upang makabayad doon sa balancing natitira sa utang doon sa Maynilad. Ngayon, nangyari nitong mabasa ko itong siyempre sumama loob ko dahil bakit gano'n ang sistema. Naunang paputulan bago dumating yung notice. Ang alam ko dyan, sa mga ganyang kumpanya, kahit sa Meralco, may notice muna bago putulan kung hindi ka nakakomply sa notice nila. Nakapagtataka rito, kung wala akong kaibigan sa Nawasa, katulad ni Engineer Deldas, di naputol na yung linya namin, tapos nasa katwiran naman ako para nga humingi ng palugit. Yun pala talaga may darating na demand letter para bigyan ng palugit na 3 araw. Kaya ang kagaguhan ng itong kumpanya ng Indra na to, bakit hindi pinababayaan nila yung mga tao nila mamutol nang wala pang natatanggap na notice? Di ba abuso yung mga ginagawa ng mga walang yan? Ay, kamukha nga yan. O, kung naputol yun, di kawalang yan talaga. Abuso. May notice pa pala dapat na tanggapin at binibigyan ng palugit na 3 araw. Ba't itong mga walang yan to? Balitaan ko doon sa mga kapitbahay ko na itong mga gagon to talagang umiikot pala bago dumating yung notice para manghingi ng lagay o pang merienda, pang pamasahe. Madalit sabi, mga walang yan talaga, mga gago. Isipin mo, magkano lang mahingi mo sa mga kapitbahay na ganyan. Bigyan pang merienda 50 pesos. 100 piso, pinakamalaki na yan. Hindi ka nang bibigyan ng yan dahil nagbabayad naman. Kaya lang, kabulukan nga. Ito pa, siste. Di lumipas yung 2 araw. Nakabayad na ako nung balasi ko nung bandang hapon. Mga 2 araw nakalipas, ito na naman yung isa. Wala naman ako sa bahay, no? Kinuwento lang ni Mrs. Puputulin na naman daw. Sabi ng Mrs. ko, kababayad lang ng balas niyan. Hindi na nga naputol nung nakaraang dumating na 2 dahil may balas. Ngayon, nabayar na yung balas, puputulin mo na naman. Ano ba namang kawalangyaan yung pinaggagawa nyo? Ang mali lang, hindi namin nakuha yung pangalan. Pero at least yung araw na yun, malalaman naman sa opisina kung sino naka-assign na nag-ikot sa barangay namin na yun. Di sabi ni Mrs. bayad na nga. Ang ginawa nung gagong tagaputol, sabi, wag magalala, Mrs. kukunan ko lang kunwari ng litrato itong metro na pinutol ko. Tapos pagka kung litrato, babalik ko ulit. Para lang ma-report ko sa opisina na kunwari pinutol ko. Di okay lang naman dahil hindi naman pinutol. Kumbaga sana gumawa lang siya ng drama, ayun pala, mangingi rin ng pangmerienda.
Sabay nung aalis na raw, misis, baka pwede makahingi ng panggasolina dyan o pamasahe, pang merienda. E di, siyempre, napikon si misis, pinagmumura. Walang nga kayo, putang ina nyo, sabi ko. Hindi ba naman kayo gago? Sinabi na kasi bayad na eh. Tapos meron ka pang dramang gagawin. Gagamitin pa sa kalokohan sa opisina nyo yung kasinungalingan. Walang nga kayo, irereklamo kayo, sabi ni misis. Di umalis. Diba? Yun ang kuhan. Kaya galing din ako sa Nawasa. Pinag-usapan namin ni Engineer Dale Das saka ni Engineer Mauricio itong problema. Kaya sila mismo nag-advise na rin na bigyan ko ng kritiko sa radyo programa ko at isulat ko sa kolom ko sa dyaryo upang mabasa nung Indra kung sino-sino mga walang yung tauhan niya na gumagawa ng kasiraan ng kanilang kumpanya. Kaya tinatawagan natin ng pasin itong Indra kung sino man ang mga management dito o namamahala o administrator, manager. Kaya salain nyo yung mga tao nyo, masisira yung pangalan nyo sa Maynilad. Pinarating ko na sa Maynilad yung kawalangian ng mga tauhan nyo. Kaya may go-signal na yung Maynilad na hindi nila alam yan at buti nga inireport ko yung mga tao nila ng Indra dahil nga doon sa hindi nila alam na gano'n ang ginagawa. Na namumutol na gusto lang palang manghingi ng pamasahe, panggasolina, pangmerienda. Madalit sabi, korap na mga tauhan na Indra. Tauhan ng Indra, mga korap, mga gago. Hindi naintindihan o naintindihan ang trabaho pero minawalang yan nila yung kumpanya. Kaya salain nyo mabuti ang inyong mga tauhan na Indra, service provider ng Maynilad. Nasisira kayo ng gusto dyan. Isipin mo, natapat pa sa akin na taga-media. Siyempre, expose ko yung kawalangian ng mga tao mo. Isipin mo yan, nauna yung putol bago notice. Di kawawa naman yung mapuputulan. Kung wala naman talagang kasalanan kamukha namin, bayad naman kami. O nag-delay lang yung isang buwan may notice naman darating pala kayo padadala na 3 days after, pwede pang makabayad. May maagap tong malamang itong tagaputol mo may kasabbat doon sa opisina na inaalam nila kung anong petsa papadala yung notice. Ngayon, gigipitin nila ngayon yung may-ari ng metro ng tubig. Uunahan nila bago dumating ang notice, uunahan nila. Ngayon, delay siya nila para hindi pa putol, maglalagay sa kanila. Ngayon, magugulat naman ito ngayon tao kung naglagay ka na. Hindi ka nga pinutol, magugulat ka, may 3 days ka pa palang allowance para magbayad. Samantala itong dalawang gagong namumutol, masyadong drastic, putol kagad ang gusto. May kawawa naman yung mga taong magabyado itong mga ulol na to. Kaya yung Indra na service provider ng Maynilad, kasuhin niyo yung mga kawalangian ng tao nyo. Sa susunod na gawin sa akin to, pakukulong ko na to. Walang yan yung mga bata mo. Saka yung sabuatan dyan, meron sabuatan dyan sa loob nyo. Kasi alam nila yung notice na darating kaya unahan nilang putulan kung dumating nga naman notice bago sila mamutol, wala na silang hanap buhay, hindi sila makaka-kickback dahil na makakabayad na itong puputulan nila. Kaya palpak ang serbisyo mo, Indra. Kung matino yung kumpanya, bugok yung mga tao mo. Salain mo mabuti yan. Kawawa kayo. Sisira kayo ng gusto sa publiko. Minamalas kayo. Tanggalin pa ng Maynilad ang kontrata sa inyo ng serbisyo. Yun lang mga katoto. Kaya binabati natin itong dalawang kaibigan nating technical manager ng Tondo Business Area, si Engineer William Deldas at si Rick Mauricio na head ng Zone Area, Tondo Business Area.
katoto, hindi natin matatawag na matino yan. Kaya walang yan, abusado pa. Yan po ang pwede nating mabanggit yan. Walang yan, abusado, gago, madalit sabi. Pero yung kumpanya ng Indra, hindi ko lang alam kung may kasabot sa loob. Pero malamang may kasabot yan, nalalaman nila kung kailan darating ang notes. Bago dumating ang notes, yari na sa kanila yung yari na sa kanila yung kliyente nila. Kaya binabati naman natin ang ating mga kasama sa Rotary Club International District 3810. Partikular na sa ating Governor, District Governor Ernest Yuyek, na akin pong kaklase noong 2005, 2006 na naging presidente po ng Rotary Club International District 3810. Ganyan po naman ang aming Rotary Club mismo na Rotary Club of Leon Ginto, Manila. Ang aming presidenteng si President Rod Natividad. Pinsan po natin yan na isang principal sa TPAS High School sa Balot, Tondo, Manila. And then binabati natin si Romy Lirit. Isa pong negosyante at may-ari ng Legalas International Freight Forwarding Corporation. Siya po ang chairman of the board nitong kumpanya ng Legalas. Ang kanya pong business ay ang kanilang mga service, yung international and domestic forwarding sa sea and air freight. Tracking service po sila, hauling services, door-to-door delivery, customs clearing, drawback claims. Yan po ang linya ng kanilang kumpanya. Binabati kita, Mr. Romy Lirit. Yung tagumpay na negosyo bilang custom broker. Penti po naman ang ating kaibigan na si Wewel De Leon na sa Department of Public Safety and Traffic Management ng Caloocan City. At saka yung kanyang kasamang kanilang mga tauhan na matitino at mahusay mag-assiste sa kanilang mga nahuhuli, hindi mga abusado. Madalit sabi, serbisyong totoo. Hindi mo makukuhang magalit dahil magalang po sila at magaling makiusap sa mga kanilang sinisitang mga sasakyan. Kaya tapos si Wewel ay dati pong nakasabayan nating maging barangay chairman din sa Caloocan. Sa Tundunga lang po ang inyong katoto. Kaya well-disciplined po itong si Wewel. Wewel De Leon, dating chairman ng barangay sa Caloocan City. Maraming salamat sa iyong pagbibigay ng tulong, Wewel, sa ating mga kababayan na motorista. Ika nga hindi magagalit kapag nasisita ng ating mga tauhan dyan sa Department of Public Safety and Traffic Management. Dahil sa disiplinado mo ang iyong mga tauhan na magaling makapag-usap, may disiplina at magalang. Hindi po katulad ng ibang traffic enforcer na medyo may kabastusan at sinisigawan itong mga kanilang nasisita. Keep up your good work, department head o public servant ng Department of Public Safety and Traffic Management. Ito po yung team leader o hepe ng traffic enforcer ng Caloocan. Pati ang kanilang pinaka-head na si Larry Castro. Nabati ko kayo lahat dyan, mga taga-traffic enforcer ng Caloocan. Sa ating mga kasama sa Philippine Coast Guard Auxiliary na
Kahapon po ay nagkaroon na naman kaming muli ng serbisyo publiko. Yung coastal clean na po sa Manila Bay, sa gilid po ng US Embassy. Nandiyan po ang mga tropa ng Coast Guard Auxiliary, kasama ang Philippine Coast Guard at ibang NGOs na nagtulong-tulong na maglinis sa baybayin dagat ng Manila Bay. Partikular na sa aming 104 Squadron na pinamumunuan ng aming Auxiliary Squadron Director na si Captain Anacta, Carlos Anacta. Kaya mga katoto, yan lang po kayo at ating makibahagi sa ating talakayan dito po sa ating programang Talakayang Pinoy. Ang bawat subo ay kay sarap, bawat higop nyo'y malalasap. Ang pagkaing hinahanap ng lahat, mananabik ka hanggang sa huling kagat. Wala kang bitin, rice all you can, parang fiesta ang treat sa atin. Laging bago ang lahat ng ihahain, chicken inasal ang sarap kainin. Mang inasal ang paborito ko, paborito mo, paborito nyo. Mang inasal ang gustong gusto ko, gustong gusto mo, gustong gusto nyo. Mang inasal ang hinahanap ko dahil sa bawat kagat, huling-huli ang sarap. My love is right, My love is smooth. I'm in the mood. Now there's another reason to fall in love with Novelino. New Novelino Light. Same sweet taste with less calories. You'll fall for more. My love is sweet. My love is right. My love. Your love. Our love, Novelino. My wine and only Novelino. Drink moderately. Ang Bernes Lechon, mga katoto, ay ating pong subukan nating tikman at bilhin sa tuwing araw ng ating mga okasyon o kahit na walang okasyon. Ang Bernes Lechon po ay lasang lechon Cebu. Kung ating pong matitikman ito ay super sarap at kokonti ang taba. Mas malamang po ang karne kaysa taba. Kaya lagi ugaliing bumili ng Bernes Lechon kapag may mga okasyon tayo, mga piyesta, birthday o anuman, ay subukan at tikman ang lasa ng Bernes Lechon. Sure na mawiwili kayo at lagi nyong kakainin at bibilin kahit na wala sigurong okasyon pag natikman nyo ito. Kaya mga katoto, tumawag lang po sa 986-4116 986-4116 or 0928-738-4919 0928-735-4919 at mag-order lang po ng Bernes Lechon. Okay mga katoto. At natapos na po muli ang ating 2 oras na talakayan at huntahan
Huwag po sana kayong magsasawang sumubaybay sa amin tuwing araw ng Lunes at Miyerkules sa ganito ring oras at sa himpilan ng radio station ng Kakampi Online. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa isang araw na inyong pinahiram sa amin. Maraming salamat po sa mga biyaya at buhay na pinagkaloob nyo sa amin araw-araw. Huwag po sana kayong magsasawang patawarin ang aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagmamahal, pangunawa, pagtulong at pagsubaybay sa amin. Nawa po'y paspasan ang programang ito upang kami patuloy na makapaglilingkod sa inyo at sa aming kapwa. Ang lahat po ng papuri at pasalamat sa inyo. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus sa pamagitan ng Inang Birheng Maria. Amen. Lunes po ngayon, mga katoto. Mag-ingat po tayo sa buong maghapon. Lalo na sa ating paglalakbay, pagsakay-sakay sa mga sakyan, pagtawid sa kalsada, iwas po tayo sa aksidente. Ito po ang inyong katoto, Paski Natividad, na nagpapala sa lahat na tayo ay pantay-pantay. Ang batas ng Diyos at ng tao, ipaglaban ng matuwid, laging alalahanin na walang nakapay na makakamta kung hindi pagsusumikapan. Imulat ng iyong mga mata, kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Pinilihuan Pinoy, talakayan, nakikinig ang buong sambayanan Pinoy, talakayan.
kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan Pinoy. Talakayan, nakikinig ang buong sambayanang Pinoy. Talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan Pinoy. Talakayan, nakikinig ang buong sambayanang Pinoy. Pinoy, Pinoy. Ay, isa pong magandang tanghali po sa inyong lahat mga suking taga-subaybay. Ngayon po ay ano ba ngayon? Lunes, 23 na pala. Ay, pasensya na po. Ika-23 ng Enero 2017 at narito naman po kami at nag-aantay sa aking partner na si classmate Paski. Ito po yung lingkod. Pangalan po ni Mr. Equalizer, Sir Daniel Solveta. Pansamantalang tumitimon na naman dito sa ating programang Talakayan Pinoy. Samahan niyo po kami ng loob ng mga ilang oras, kulang na isang oras na lang. At ng isang masayang talakayan, chikahan, tawanan at serbisyo publiko dito sa pinakamasayang programa tuwing tanghali. Kaya po ano man ang inyong mga ginagawa sa mga oras na ito, itutok lang po ang inyong mga tenga dito sa inyong paboritong broadcast station sa Kampi Online. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. At tuloy po to yun. Ang mainit pong balita ngayon ay na bunyag na pagpatay dun sa Koreano sa loob po ng Camp Crame at involved po rito yung si SP3 Santa Isabel, no? At iniugnay dito yung kanyang senior na si Colonel Dumlao at maraming nagsasabi na ito'y nangyari dahil dun sa maaring gusto ng mga nagagalit sa ating Pangulo at sa PNP na para mapahiya lang ang Pangulong Duterte at ang Chief PNP na si General Bato de la Rosa. At maalala lang natin na itong si ating Honorable Speaker of the House, Pantaleon Alvarez, ay pinagwewesan niya si General Bato. Pero sabi naman ni General Bato na ang kanyang kapalaran ay nasa Pangulo. At nakita natin kahapon doon sa celebration sa birthday ni General Bato na magkasama si President Duterte, si General Bato at saka yung si Speaker Alvarez. At tahimik lang sila at sinabi ng Pangulong Duterte na ayaw niyang mag-resign si General Bato. Okay, ang komento natin dito mga kaibigan ay siyempre nakita naman natin ang katapatan ng General Bato de la Rosa, ang ating Chief PNP. Isa pong Chief PNP na sa tagal ng panahon nakita natin na mabilis siyang umaksyon sa mga nangyayari. Posible nga po na itong pangyayari na ito ay para lang malagyan ng negative na imahe itong kampanya ng Pangulong Duterte at posible ito ay gawa-gawa lang, no? Posibleng ito ay para lang mapahiya ang leadership ngayon, ang ating administration ngayon. Kaya ang gusto sana natin mangyari ay ang magkaroon ng masusing investigasyon ito. Alamin ang punot dulo talaga nito, ano bang katotohanan nito para mabigyan ng kaukulang solusyon, no? At maparusahan man ang mga taong involved dito sa pangyayari nito. At ang nauna na kasi puro na lang akusa. Ang mahalaga sana ay malaman ang katotohanan talaga para mabigyan ng kaukulang solusyon ito. At ang
General De La Rosa ay dapat lang na pagpatuloy niya ang kanyang magandang sinimulan diyan, lalo-lalo na yung mahigpit, no? Lahat ng nagkakamaling pulis ay dapat mabigyan ng leksyon. Kung may kasalanan sa na kriminal ay dapat tanggalin at kasuhan, no? At kung administrative naman ang kasalanan ay dapat bigyan din ng kaukulang kaparusahan, no? At yun namang gumagawa ng maganda ay dapat bigyan ng pagpuna na maganda, citation o di kaya promotion para magiging tuloy-tuloy ang transformation ng Philippine National Police. Matatandaan natin